Batay sa ulat, may listahan na ng dos-dosenang pangalan ang mga investigador habang tumitindi ang paghahanap kay Nancy Gathray at sa nakamaskarang taong nahuli sa kamera sa kanyang pintuan. Ano ang ibig sabihin nito para sa desperadong paghahanap sa 84 anyos na ina ni Savannah Gathray ng Today's Show? Nililinis na ng Pima County Sheriff's Department ang pamilya at may bagong nangyayari sa likod ng eksena. Nasa kaso kami ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sige, simulan na natin. May bagong impormasyon tungkol sa lugar at taong tinitingnan ng mga investigador habang hinahanap si Nancy Gathray. Kaya talakayin natin ang bagong ulat na ito, pati na rin ang update na kakakuha lang natin mula sa mga autoridad. Mukhang ang guwantes na yon na nagbigay ng kaunting pag-asa na maaaring konektado ito sa kaso ni Nancy Gathray. Hindi ito tumugma sa mga DNA profile sa database ng FBI na tinatawag na CODIS ngayon. Natagpuan ang mga guwantes sa gilid ng kalsada, mga 2 milya mula sa bahay ni Nancy Gathray. Nauna nang sinabi ng FBI sa isang pahayag sa amin na ang mga guwantes ay mukhang tumutugma sa mga guwantes na suot ng suspect sa surveillance video na kuha sa harapan ng bahay ni Nancy Gathray. Isang mahalagang bahagi ng pahayag na nakuha namin mula sa Pima County Sheriff ngayon ay, at quote, karagdagang ebidensyang DNA ang natagpuan sa tirahan at ito rin ay sinusuri. Hindi malinaw kung ano ang ebidensyang iyon at kung gaano katagal bago ito masuri. Mahalaga ring tandaan tungkol sa CODIS, ang database ng FBI na naglalaman ng mga tao na nahatulan na ng krimen, mga taong naaresto, at mga taong nagkaroon ng kaso sa batas. Kaya kahit hindi ito tumugma sa CODIS, maliit na bahagi pa rin iyon ng populasyon. Mukhang tinitingnan ng FBI ang mga tindahan ng baril para sa mga posibleng lead. Reporter Brian Enton ng News Nation. Siya ay nasa Tucson mula pa sa simula at sinusubaybayan ang kwentong ito. Ipinapahayag niya na pumunta ang mga ahente sa ilang tindahan ng baril sa Tucson, dala ang listahan ng 40 katao na di umano'y may kasamang mga larawan ng mga individual na iyon. Nagtatanong ang mga ahente kung may nasa listahan nila na pumasok sa mga tindahang iyon. Ayon sa sheriff ng Pima County, umiikot sila sa mga negosyo at ipinapakita ang doorbell video para matukoy kung sino ang pumasok sa mga tindahan. Ang taong may maskara na nakita sa harap ng bahay ni Nancy Gathray sa doorbell video ay tila may sandata sa baywang. Ayon sa sinabi sa amin, hindi tugma ang klase ng baril sa mismong holster. Mukhang mura lang ang opsyon na yon kung naghahanap ka ng holster, $1 lang sa ilang Walmart, at naiulat na ilang Walmart sa lugar ng Tucson ay may stock ng mga ganong holster. Tungkol naman sa Walmart, maaaring mahalaga ang tindahang iyon sa investigasyong ito. Sabi ng autoridad, maaaring galing sa Walmart ang damit ng lalaki, pero hindi lang doon ito eksklusibong nabibili. Gayunpaman, ang backpack na suot ng suspect ay isang bagay na sa Walmart mo lang makikita at maaring maging malaking bagay iyon. Nakipag-ugnayan ako sa Walmart para humingi ng komento tungkol sa kwentong ito at malaman kung ibabahagi nila sa atin ang uri ng impormasyong ibinibigay nila. Sa mga autoridad, wala pa kaming natatanggap na sagot. Kumpirmado ng mga autoridad na katuwang nila ang pamunuan ng Walmart sa pagtukoy at paghahanap ng bumili ng backpack. Hindi pa malinaw ngayon kung sino ang nasa listahan na ginawa ng ahente na may pangalan at larawan ayon sa ulat at ipinapakita sa mga tindahan ng baril. 2 tao na ang na-detain sa investigasyon ngunit wala pang naaaresto sa ngayon. Patuloy pa ring pinoproseso ang ebidensya kaugnay ng raid noong Biyernes ng gabi sa bahay ng mga 2 milya mula sa bahay ni Nancy Gathray. Pagkatapos, nagkaroon ng dramatikong paghinto ng sasakyan malapit sa Culver's. Ayon sa National Broadcasting Company News, ang mga autoridad ay tila hindi na tumututok sa mga taong na-detain na kaugnay ng kaso sa ngayon. Uy mga kaibigan, gusto ko lang pag-usapan ang malaking katuwang namin dito sa Law and Crime at sa palabas tungkol sa kaso. Pangunahing kasangkapan ko ang Truth Finder, nakakatipid ako ng oras. Nakakapag-focus ako sa pag-uulat at pagbuo ng kwento, hindi sa mga papeles. Maaari mo ring gamitin ang Truth Finder, isang malaking search service. I-type ang pangalan para makita ang address, kriminal na kasaysayan at iba pa. Pangunahing gamit ito sa amin at isa sa pinakamalaking search service sa United States. Sa pag-subscribe, magkakaroon ka ng walang limitasyon at kumpidensyal na paghahanap. Kaya mong i-check ang mga bagong kapitbahay, pwede mong suriin ang mga taong nakikilala mo online, o kaya naman ay hanapin ang isang tao na gusto mong muling makakonekta. Pwede mo ring tingnan ang mga rehistradong sex offender at gawin ang background check sa sarili mo. Manatiling may alam, manatiling ligtas,
tingnan ang mga pampublikong record gamit ang Truth Finder now sa truthfinder.com/over-the-counter ngayon. Ayon sa sheriff, patuloy ang pagproseso ng ebidensya mula sa 2 search warrant noong nakaraang linggo. Pinalaya na ang mga tinanong at wala pang naaaresto. Sabi ng sheriff, asahan mo pang makakakita ng ganitong aktibidad sa mga susunod na araw. Maaaring may dagdag pang raid gaya ng nangyari nung Biyernes ng gabi at traffic stop malapit sa Culver's Fast Food Restaurant ngayon. Maaga ngayong linggo, iniulat ng News Nation na ginagamit ng mga autoridad ang signal sniffer sa helicopter para hanapin ang pacemaker ni Nancy Guthrie. Tandaan mo, na-disconnecta yung pacemaker niya sa iPhone nung madaling araw ng Pebrero 1. Ayon sa timeline ng autoridad, iyon ang huling beses na nagkaroon sila ng contact sa kanya nung na-disconnecta ang pacemaker niya bandang 2:30 ng madaling araw. Mababa at mabagal lumipad ang helicopter sa paligid ng kapitbahayan ni Nancy Guthrie ayon sa mga reporter. At ayon sa ulat, ito ay dahil sinusubukan ng signal sniffer na teknolohiya na makuha ang mga frequency. Maaaring cellphone ito o sa kasong ito, isang pacemaker. Sinabi ng autoridad na hinahanap nila ang pacemaker ni Nancy Guthrie at nakikipag-ugnayan sa gumawa nito. Ibinunyag ng sheriff ang detalye sa desisyon niyang gawing publiko na nalinis na ang pamilya Guthrie at kanilang mga asawa bilang mga suspek sa kaso. At nagsalita rin siya sa publiko, sinasabi na dapat silang ituring na mga biktima ng krimeng ito ngayon. Nagpaliwanag ang sheriff nitong Lunes na walang kinalaman ang pamilya Guthrie sa nangyari kay Nancy. Ayon sa investigasyon, nilinaw ng sheriff na nalinis na bilang posibleng suspek ang pamilya Guthrie, pati mga kapatid at asawa nila. Sa kasong ito, naging lubos na nakikipagtulungan at magalang ang pamilya at sila rin ay mga biktima sa kasong ito. Pinuna rin ng sheriff ang mga tao na nag-espekula o sa ilang pagkakataon mga profesional na nag-ulat na maaaring sangkot ang pamilya Guthrie sa kasong ito. Sinabi niya at inuulit ko na mali at malupit ang pagsasabi ng kabaliktaran. Biktima ang pamilya Guthrie. Simple. Nakikiusap ako sa media na igalang ang propesyon at mag-ulat ng may malasakit at profesionalismo. Wakas ng pahayag. Pinalawig pa ng hepe ng pulisya ang kanyang pahayag. Noong Martes, sinabi niya sa television station na called sa tukson na nalinis na agad ang pamilya Guthrie sa unang araw ng investigasyon. Aniya, naging masusi sila sa pamilya Guthrie. Ayon sa mga eksperto at sa mga sumusubaybay ng totoong krimen, ito ang totoo. Madalas mong makita sa mga kaso na ang investigasyon ay nagsisimula sa pagtingin sa mga taong pinakamalapit sa itinuturing na biktima o sa taong nawawala sa kasong ito. Sa sitwasyong ito, gaya ng napag-usapan, sumakay si Nancy Guthrie ng Uber papunta sa bahay ni Annie Guthrie, ang panganay niyang anak at ate ni Savannah. Naghahapunan siya, naglaro sila, at pagkatapos ay may isang miyembro ng pamilya Guthrie na naghatid kay Nancy pabalik sa kanyang bahay. At pagkatapos, pinaniniwalaan mga ilang oras ang lumipas, base sa timeline na ibinigay sa atin ng mga autoridad, doon may pumasok sa bahay at kinuha si Nancy Guthrie. Tuloy-tuloy ang investigasyon. Nakita naming ilang beses nang pumunta ang mga autoridad sa bahay ni Annie Guthrie para mag-imbestiga. Isa sa mga sasakyan niya ay kinuha at inimbestigahan. Sabi ng sheriff, normal itong bahagi ng pangangalap ng ebidensya. At nakita rin nating ilang beses bumalik ang mga autoridad sa bahay ni Nancy Guthrie. Ito ang sinabi ng sheriff tungkol sa investigasyon sa pamilya na sinisiguradong alam ng mga tao na hindi lang nila basta nililinis ang pangalan ng mga ito. Pero nagsagawa ng investigasyon para patunayan na wala silang kinalaman dito, sabi niya kay Cold. Quote, nakausap namin sila, kinuha namin ang mga telepono nila, kinuha namin ang mga computer nila. Ibig kong sabihin, ginawa namin ang lahat, inspeksyon namin ang mga sasakyan nila, inspeksyon namin ang mga bahay nila. Sila ngayon ay talagang mga biktima na. Dahil di malinaw kung may nagbago sa kaso, napilitan ang sheriff na maglabas ng pahayag ukol sa paglilinis ng pangalan ng mga Guthrie. O kung ito ba ay tugon lang sa mga haka-haka ng publiko. Yan talaga ang naging ulap sa kasong ito mula pa sa simula. At gusto kong sabihin sa sino mang may hawak sa kanya o nakakaalam kung nasaan siya. Dad, hindi pa huli ang lahat. At hindi ka nawawala or nag-iisa. At hindi pa huli ang lahat para gawin ang tama. Gusto kong pag-usapan ang mensahe ni Savannah Guthrie na inilabas niya sa social media, linggo ng gabi. At mukhang sa mensaheng ito makikita mo kung gaano ka-emosyonal si Savannah, kung gaano siya katatag sa sitwasyong ito. Ibig kong sabihin, ito ay isang bangungot na ayaw maranasan ng kahit sino
at siya ay nabubuhay dito ng 16 na araw na ngayon. At sa video na yon, mukhang direkta siyang nakikipag-usap sa kung sino man ang kumuha sa kanyang ina, kung isa man itong tao o isang grupo ng mga tao. Mukhang totoo at emosyonal ang mensaheng ito at hindi inihanda o sinulat muna. May ilang nagtatanong sa mga post ng pamilya Guthrie sa social media, si Savannah ay may higit 1 milyong followers. May mga code word ba roon? Anong klasing payo kaya ang natatanggap nila mula marahil sa FBI bago nila ilabas ang mga mensaheng ito? Pag-uusapan natin yan kasama si Lisa Miller, retiradong detective na darating dito maya-maya. Ngayon, hindi lang mga investigador ang nagsusuri ng mga lugar, sinusuri rin nila ang mga bahay, naghanap sila sa mga sasakyan, sinusubukan nilang mahanap si Nancy Guthrie. Pero sinuri rin nila ang libu-libong lead mula sa publiko. Iniulat ng National Broadcasting Company News na ang mga investigador ay nagtatrabaho na ngayon sa 40 hanggang 50,000 na mga lead, mga tip na natanggap nila sa kasong ito. Malaking pagtaas ito mula sa 18,000 na natanggap nung inilabas ang video ng armadong individual na ipinost sa ex ni direktor ng FBI na Kash Patel. Ngayon, sinabi ng FBI na nakuha nila ang video na ito ilang sandali bago ito inilabas. Gamit ang mga teknik na kayang maghanap ng tila nawawalang file, natuklasan nila ito sa mga server ng kumpanyang gumagawa ng Nest doorbell camera. Nakipag-usap ako kay retiradong FBI agent Dan Brunner at interesante ang punto niya. Dahil karamihan sa atin na nasa labas, tinitingnan natin ang video na yon, sinusubukan nating suriin to. Madalas umaasa ang mga tagapagpatupad ng batas sa publiko sa mga kaso, gaya ng pagpapalabas ng mga larawan tulad ng sa kasong ito. Sinabi niya sa akin na naniniwala siyang mali ang ipinalabas sa publiko ang video na ito. Ito ang dahilan ng kalamangan sa pagpapalabas ng video. Si Kash Patel ang nagdesisyon na ilabas ito anuman ang dahilan. Mga dahilan sa public relations para sabihing maganda ang trabaho ng FBI pero hindi natin kailangan ng ganitong panalo. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Kash Patel na gawin ito. Ibinigay niya ulit ang kalamangan sa kriminal. Bakit? Dahil kapag nalaman ng kriminal ano ang gagawin ng kriminal, itapon ng backpack, itapon ng face mask, itapon ng jacket, itapon ng baril. Lahat ng ebidensyang kailangan ng United States Attorney, State Attorney, or District Attorney para gamitin at patunayan sa korte. Nakuha ito sa bahay niya. Narito ang video niya, alam mo na pinapatay ang Ring doorbell camera. Maaring nakatakas na ang taong yon at nasa ibang panig ng mundo ngayon. Dahil sabi niya, ay nako, nakita na nila ako sa video, binibigyan mo sila ng kalamangan. Ito ay naging malaking sakit ng ulo para sa mga investigador. Hindi nito nabigyan sila ng pagkakataon. Pagkatapos, bukod pa sa lahat ng ito noon, nagawa nilang suriin ng mabuti ang backpack at alamin kung anong klase ito. Ito ang mga tindahan. Ganito katagal aabutin ito. Aabutin sana ito ng hindi bababa sa 4, 5, 6 na araw nung panahong iyon. Sa unang 3 araw na iyon, 14,000 na mga tip ang ibinigay, 14,000 na mga tip ang naibigay, binaha ang Federal Bureau of Investigation ng mga tip. At nangangailangan yon na bawat isa sa mga tip na yon ay kailangang suriin, kailangang pag-aralan kung may oras ang mga investigador para suriin ito. Sige, naghahanap tayo ng isang tao na may taas na 50 na may suot na ganitong klase ng backpack. Alam natin na ang backpack na ito ay binebenta sa tindahang ito. Kung ganun sana, 14,000 lang yon, mas kaunti ang bilang ng mga tip at hindi sana nabaha ang sistema. Todo kayo ng mga ahente, analyst at support staff ng FBI sa Arizona. At sa paglabas ng video na yon ng masyadong maaga, si Kash Patel ang nagdulot ng sobrang dami ng dagdag na trabaho para sa team ng kaso na yon na hindi naman nila kailangang gawin ngayon. Nakikita rin natin na may perang naliliko mula sa labas, pati na rin sa loob. May alok ang Federal Bureau of Investigation ng $100,000 na pabuya sa impormasyong magtuturo kay Nancy o kumuha sa kanya. Nag-tweet muli ang FBI ng poster ni Nancy bilang nawawala, may $100,000 na pabuya. Ang opisyal na paglalarawan ng suspect ng FBI para sa taong tinutukoy nilang suspect. Sa harap ng bahay ni Nancy Guthrie, may lalaking mga 50 hanggang 50 ang taas at karaniwang pangangatawan. Ito ay GoFundMe na inilunsad para makalikom ng pambili ng isang Bitcoin pambayad. Ang taong nagpadala ng maraming email sa TMZ tungkol sa kinaroroonan ni Nancy ay nagpadala ng ika-4 na email kahapon, Lunes. Sa ngayon, hindi pa nagkokomento ang FBI kung totoo ang impormasyon
or ang mga email na natanggap ng TMZ. Iba ito sa mga di umano'y ransom note na una nang natanggap ng TMZ at ilang media outlet. Galing ito sa isang taong nagsasabing alam niya kung nasaan si Nancy Guthrie at sinabing nasa Mexico siya. Gusto nila ng Bitcoin pero ngayon mas marami pa ang hinihingi nila kapalit ng info. Kaya may GoFundMe at sasabihin ko sa'yo. Kakaunti pa lang ang nalilikom nito mula sa target na 65,000 pero nangangalap ito ng pondo para bumili ng Bitcoin. Ngayon, ang nagpadala ng email sa TMZ ay humihingi na ng higit sa isang Bitcoin matapos itaas ng FBI ang reward money sa $100,000. Ang nagpadala ng email na ito ay muling nag-email sa TMZ, sinabing gusto nila ng $100,000 na bayad agad kapalit ng impormasyon. Sa ngayon, higit 20,000 ang halaga ng isang Bitcoin. May isang personal injury lawyer sa Milwaukee na inilalagay ang pangalan at pera niya sa isyung ito. Ang pangalan niya ay Michael Huppy at nag-post siya na mag-aalok siya ng 10,000 na gantimpala sa pamamagitan ng Crime Stoppers. Sa kasong ito, ngayon si Pangulong Trump nakikialam din siya sa kasong ito. Nakausap niya si Savannah Guthrie na dating nag-cover sa kanya nung nasa White House siya. Nakausap niya ito agad matapos kunin si Nancy, nag-alok ng suporta mula sa federal na pamahalaan at nakita natin yon. Pagkatapos, meron pa. Noong Pebrero 6-5 araw matapos kunin si Nancy Guthrie, nasa Air Force One siya at sinabi sa media na may malalakas silang palatandaan sa kaso. Sa ngayon wala pa ring naaresto. Nagbabala si Pangulong Trump na sino mang kumuha kay Nancy Guthrie ay mahaharap sa pinakamabigat na parusa kabilang ang kamatayan. Kung hindi maibabalik ng buhay si Nancy Guthrie, kung meron kang impormasyon tungkol kay Nancy Guthrie, maaari kang makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff sa 523-50-49. Makipag-ugnayan sa FBI sa 1800-CALLFBI o tips.fbi.gov. Samahan kami ngayon para talakayin ang kasong ito at mga bagong kaganapan. May bagong balita. Retiradong detektive at dating punong investigador Lisa Miller, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Kaya sa unang tingin makikita mo ang pahayag na ito. Walang tugma sa CODIS, kaya posibleng hindi mahalaga ang glove na ito sa investigasyon. Ano ang napansin mo sa mga salitang ginamit ng Pima County Sheriff tungkol sa resulta o kawalan nito sa glove na ito? Naiintindihan ko kung bakit nakakawalang gana ito para sa mga sumusubaybay sa magulong kasong ito. Gayunpaman, ang nakikita ko rito ay ang Combined DNA Index System ng FBI. Meron talagang mahigpit na mga pamantayan pagdating sa pag-upload ng profile sa CODIS. Mga forensic unknowns, at ang sample na ito ay hindi kilalang lalaki. Merong napakahigpit na mga alituntunin tungkol sa pag-upload ng forensic unknowns sa Combined DNA Index System. Kaya ang ibig sabihin nito sa akin ay ang forensic na hindi kilalang lalaking sample ay hindi tumugma sa kahit ano sa bahay. Pero alam natin mula sa ulat na ito ay na-upload sa Combined DNA Index System. Merong isang bagay sa glove na ito na nag-uugnay dito sa crime scene. Itong kakaibang bagay na natagpuan, alam mo 2 milya ang layo. Mukha lang talagang yung glove sa video. Hindi nila pwedeng i-upload ito sa Combined DNA Index System bilang forensic unknown base lang sa pagkakahawig. At dahil 2 milya ang layo, kailangan may connection na ngayon. Yun na ba ang connection? DNA ni Nancy Guthrie, hindi pa natin alam. Yun ba ang connection, yung material ng halaman na nasa glove? Hindi natin alam yun at siguro di rin natin dapat malaman. Pero sa tingin ko, konektado ito sa crime scene ni Cop dahil nailagay ito sa CODIS. Oo, kasi ayon sa pahayag ng FBI at sa inilabas nilang impormasyon, sinabi nilang tumutugma ito. May 16 na guwantes na nahanap at karamihan dito ay basta itinapon, parang basura ng mga naghahanap. Alam kong napansin ng marami ang bahaging iyon. Pero ang FBI, base sa mga kwento natin, kadalasan maingat sila magsalita. Kapag may press release galing sa FBI, parang pinag-isipan talaga. At idagdag pa nila sa pahayag na parang tumutugma ito sa guwantes o parang sinasabi nilang mukhang tumutugma ito sa guwantes na suot ng taong nakita sa surveillance video. Napansin ko yon kasi iniisip ko kung dahil ba sa latex na guwantes na marami namang gumagamit, tumutugma ba talaga? Iba ba ito sa 15 pang iba na nahanap ninyo na masasabi ninyong, ito ay konektado sa mga taong naghahanap kay Nancy Guthrie?
Tama, 'di ba? Mahalaga talaga ang salita ng FBI sa kanilang pahayag. Pansin mo, naglabas sila ng pahayag na may natagpuan silang DNA sa guwantes na pinaniniwalaang may kaugnayan sa kaso. Kapansin-pansin na iyon pa lang, pero malinaw sa paraan ng pagkakasabi na hindi lang basta intern ang nagpapatakbo ng kanilang mga account. Na naglabas nito, maingat sila sa bawat sinasabi nila. Pero itong visual na pagkakatugma lang, siguradong hindi nito pinayagan na mailagay ang glove na ito, ang DNA sa glove na ito sa CODIS system. Napansin namin na pinag-uusapan ng CODIS, pero maliit lang talaga ang parte ng populasyon na kabilang dito. Ito ay mga taong nahatulan, naaresto o nagkaroon ng kasong legal. Kaya hindi ibig sabihin na imposible na ito, baka magkaroon pa rin ng epekto sa hinaharap, titingnan natin. Binanggit din nila sa pahayag na ito ang sinabi nilang CP. May karagdagang ebidensya ng DNA na natagpuan sa tirahan at ito rin ay sinusuri. At naalala ko nung simula, sa unang mga araw ng investigasyon na ito, binanggit ng sheriff na parang minadali nila ang pagsusuri ng ilang DNA sa Phoenix. Pero parang walang nangyari doon. Ngayon, mas marami na silang ebidensya at alam kong ilang beses na nilang hinalughog ang bahay. Sa tingin mo gaano ka kasigurado? Yung kaunting pag-asa, may halaga pa kaya iyon? Hanggang ngayon, parang wala pa ring nangyayari. Alam ko na siguro may mga di sinasabi sa publiko, pero sa pananaw ng publiko parang marami na. Wala pang resulta mula sa DNA evidence na inaaral nila. 'Di ba? Kaya hindi ako maglalagay ng malaking pag-asa sa nakuha nila sa crime scene na ito. Ganito ang tungkol sa DNA at ibig kong sabihin kamangha-mangha ito. Gusto ng mga hurado na makita ang siyensya kapag ang mga kasong ganito ay napupunta sa paglilitis, 'di ba? Mahalaga ang siyensya sa mga ganitong kaso, pero dapat maintindihan natin na nabubuhay tayo sa isang maruming mundo at hindi lang ito tungkol sa kalinisan. Ang ibig kong sabihin ay yung mga taong pumapasok sa bahay mo para magtrabaho, mga elektrisyan, tubero, kung ano-ano pa, ang tagalinis, kung sino man sila. Nagiiwan sila ng libu-libong patay na balat araw-araw. Kaya yung mga pumapasok at lumalabas at ang DNA, sa totoo lang, hindi ito kasing hina ng akala ng marami. Kaya yon, sa loob ng bahay na kontrolado ang kapaligiran, maaring tumagal ng matagal ang DNA ng tao. Kaya ayokong masyadong umasa dito. Oo, kailangan pa rin itong suriin. Oo, alam mo, ito na yung kaso na bawat sulok ay kailangang siyasatin. Ginagawa na ng mga manggagawa yon. Sa tingin ko, nagsisimula na silang maghanap sa iba't ibang direksyon tungkol dyan. Hindi ako masyadong umaasa, pero pwede nating panghawakan yon. Hindi mo talaga masasabi, minsan mas mabuti pang swertehin kaysa magaling. Tungkol sa ilang video na ina-upload ni Savannah Guthrie sa Instagram, nakita na natin lahat pati ang bago. Ibig kong sabihin, talagang emosyonal siya at naiintindihan mo yon at makikita mo talaga na totoo yon. Hindi yung pag-arte ng pagod sa muka. Alam mo yon? May mga tanong tungkol dito at sabi ng FBI magbibigay sila ng payo sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit may tanong pa rin sa mga code word. Alam mo, may isa doon na may reference sa Silence of the Lambs. Sabi ng iba, narinig nila ito sa isa sa unang video sa linyang sinabi niya. At dito naman sinusubukan ng mga tao na buuin ang mga piraso. Ibig kong sabihin, kadalasan sa mga ganitong kaso. At ito ang isa sa mga pinaka hindi pangkaraniwang kaso, gaya ng nakita natin. Pero, gaano kaya kalaki ang posibilidad na hindi lang ito totoo base sa emosyon, kundi pati na rin sa pagpili ng mga salita at kung paano ito ipinapahayag. At may mga partikular na salita doon na maaaring mga code word na sinusubukang magpadala ng mensahe sa kung saan. Sa tingin ko, ang nakikita natin sa huling dalawang mensahe na ito mula kay Savannah Guthrie ay tila siya pa rin yung Savannah Guthrie na kilala natin mula sa napapanood natin siya sa telebisyon, tama ba? Hindi ito katulad ng mga sobrang scripted na unang mga mensahe na inilabas nila ng pamilya niya. Ang pwede nating pag-usapan sa mga pinakabagong mensahe na ito at lalo na dito sa huli ay hindi ko naman masasabi na may mga code words, pero hindi ako nagdududa kahit saglit base sa narinig ko na may bow na profiler na nagpapayo sa kanya. Sinasabihan siya na, oh, ito ang kailangan nating gawin. Layunin ng mensahe namin ito, pero gusto naming ikaw ang mangibabaw. Gusto ka namin. Savannah. Yung pinapanood ng lahat sa telebisyon para makipag-ugnayan at subukang abutin ang particular na taong ito. At ito ang mensaheng gusto naming iparating. Siguro hindi ito code
code word, kundi isang organisadong mensahe. Habang pinapakinggan siya, parang may kinakausap siya, kaya binigyan ba siya ng impormasyon sa likod ng camera? Hindi natin alam at hindi rin dapat malaman kung ano ang pinaniniwalaan ng mga profiler. Siguro tungkol sa likod ng taong ito, sa klase ng personalidad, sa likod ng taong kumuha sa kanya. Tinatangka ba nilang tukuyin baka may isang tao? Kung naniniwala silang grupo ito ng mga tao, higit sa isa. Alam natin na may pahayag ang direktor ng FBI na inilista niya. Nabanggit niya ang mga tao sa kanyang mensahe. Hindi lang isang tao ang sinabi niya, kaya posible na ang mensaheng ito ay para sa pinakamahinang link. Malaking bagay yung naglabas kay Nancy Guthrie mula sa bahay na ito. Sa tingin ko, lahat tayo ay sasang-ayon doon. Kung sino man ang kumuha sa kanya mula sa bahay na iyon, siya ang nagdulot ng takot sa kanya. Yung particular na taong iyon ay hindi talaga nagpapakita ng mabuting puso. Pero marahil may dahilan ng FBI para maniwalang may sangkot na tao. Baka may natitira pang pagkatao na maabot at mahawakan ng tao tulad ng mensaheng naihatid ni Savannah. Dahil sa tingin ko rin, kahit sa pinakamasamang buwan, at may mga halimaw talaga na hindi kailanman magkakaroon ng kahit kaunting pagkatao sa kanila, sigurado ako. Sigurado akong nakita mo na yan sa karera mo. Pero iniisip mo rin kung nag-aalala ang taong ito na mahuli siya. Ibig kong sabihin, ito pa rin ang pangunahing balita sa buong bansa at araw-araw talaga ito. Marami ang gustong makaalam at maraming tip na pumapasok, pero kadalasan ay walang patutunguhan ng iba. Isipin mo rin yung pressure na nararamdaman ng tao kahit saan sila o anong pinapanood nila. Siguradong nararamdaman pa rin nila yon. Ibig kong sabihin, pati nga ang presidente ng Estados Unidos ay nagsalita na tungkol dito ilang beses na rin. Kaya alam mo, tungkol doon, yung bahagi ng Walmart dito, gusto kong itanong sa'yo kasi sa tingin ko talagang interesante ito. Dahil yung backpack ay galing sa Walmart. At may lumabas pang ulat na yung holster na hindi naman talaga bagay sa baril. Parang $10 lang yung holster na yon na mabibili mo sa Walmart. At meron ding mga damit na mukhang posibleng galing din sa Walmart, parang binili rin sa Walmart. Pero yung mga damit na yon ay hindi eksklusibo sa Walmart, hindi katulad ng backpack. Ang ibig kong sabihin, kung iniisip mo na binili ng isang tao ang mga bagay na ito sa isang partikular na panahon, madali mong malalaman kung sino siya. Parang ano ba talaga ang proseso ng pakikipagtrabaho sa isang kumpanya tulad ng Walmart at paano ninyo pinagsasama-sama ang mga impormasyon na yon? Para matukoy kung sino ang posibleng bumili ng mga ito sa isang takdang panahon. Tama? Sa kasamaang palad, isa na naman ito sa mga proseso na matagal gawin. Trabaho ito ng pulis pero pumupunta pa rin sila sa korporasyon. Pwede rin silang magsimula sa mga tindahan sa lugar at lumapit sa lokal na pamunuan para hilinging simulan ang pagpapatakbo ng mga code na ito. At tingnan kung ano ang kanilang benta, alam mo kung ano ang kanilang point of sales. At titingnan nila kung may pumasok na customer. Kung binili ba nila ang lahat ng ito ng sabay-sabay, kung bumili sila ng paisa-isa, kung may mga umulit na bumili, kung nagbayad sila gamit ang credit card, or kung nagbayad sila ng cash. Magsisimula silang kumuha ng video at ikukumpara ito sa mga bagay na ito. Kung wala silang makita sa mismong lugar na yon, siguradong lalapit sila sa corporate at sasabihin, "Uy, pwede mo bang simulan ang pagkuha ng mga video sa rehiyong ito para sa amin?" At doon nagiging mas matagal ang proseso. Pero kaya nga, alam mo, nagtutulungan ng mga leader, ang magagaling na leader ay nagtutulungan. Karamihan sa mga ahensya tulad ng dati kong pinagtatrabahuhan sa opisina ng Attorney General, wala kaming sapat na resources at siguradong wala rin kaming budget para lumabas gamit ang mga kagamitan at tao na kayang ilaan ng FBI. Alam mo, may mga analyst kayo na sinusuri lahat ng bentahan ng mga bagay na pinag-uusapan natin. Kaya alam mo, gusto ko talaga ang pagtutulungan. Sa tingin ko, dapat magpatuloy ang law enforcement sa pakikipagtulungan at ang mga namumuno ay dapat magtulungan pa rin para sa mga ganitong bagay. Oo, madali rin para sa akin bilang tagalabas. Hindi ako naging bahagi ng law enforcement at hindi ko rin sinubukang maging kritikal. Kasi hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na maging bahagi ng ganitong investigasyon, lalo na yung ikaw pa ang namumuno dito ng sabay-sabay. Alam mo yon, may mga eksperto kaming nakausap na nagsabi na tinitingnan nila ang taong ito sa surveillance video. At hindi siya mukhang, alam mo yon, yung isang bihasang kriminal na iniisip nating lahat na maaaring siya nga. 16 na araw na, 400 FBI agents na ang nagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin nahuhuli ang tao kahit gusto na ng presidente ng resulta. Nagugulat ka ba sa puntong ito na papasok na tayo sa 3 linggo na wala pa ring sagot sa kasong ito? Gusto kong sabihin, oo, kasi sobrang daming atensyon ang binibigay dito. Alam mo, pati buong bansa at mundo ay nakatutok. Lahat tayo nakikita ito.
Parang may isang kriminal na tanga sa pintuan sa harap. Pero ang ibig kong sabihin, ang totoo niyan ay nagplano siya, hinala ko na siya at kung may kasabwat man siya, ay nagplano rin bago ang pag-atake, nagpapakita siya ng kaunting organisasyon. Kailangan din natin itong tingnan. Kaagad nangyayari ang ransom matapos ipadala ang ransom letter sa ilang lokal na news outlet at TMZ. Iyan ay nagpapahiwatig, alam mo, ng isang tao na medyo mas sopistikado, organisado ang kilos. Alam ko kung ano ang nakikita natin, lalo na sa Europa. Nakikita natin ang mga organisadong grupo ng kriminal, mga organisadong kriminal na kumokontak sa mga maliliit na kriminal at pinapagawa sa kanila ang aktwal na pagkuha. Pero sa ganong kaso, may estruktura ito. Karaniwan nating nakikita ang transaction ng ransom, ibig kong sabihin ransom, kidnapping. Isa iyong transaction sa negosyo, depende kung sino ang nasa likod nito, palaging transactional at may pag-uusap. Akala ko makakakita pa tayo ng mas marami sa kasong ito pero bigla itong tumigil. Pero bukod sa sinabi ko, maraming dahilan ng pagdukot, hindi lang pera. Kaya interesante malaman kung ano talaga nangyari. At siguro kung malaman natin ang dahilan, Di ba? Siyempre, ang tanong ay bakit nasaan si Nancy Guthrie at sino ang kumuha sa kanya? Iyan ang malalaking tanong. Pero alam mo, kunin ang isang 84 anyos na babae na may mga issue sa kalusugan at nangangailangan ng gamot. Hindi mo talaga ito karaniwang nakikita. Alam ko na may ulat nung nakaraang linggo na parang tumutol ang sheriff tungkol sa sinabi ng isang lokal na outlet sa Arizona. Sinasabihan daw sila ng ganon. Ang pinaniniwalaang teorya ay nagsimula ito bilang isang pagnanakaw na nauwi sa kidnapping. Ano man ang dahilan, kapag tinitingnan mo ang kasong ito, nasaan ka? At napakarami pa nating hindi alam. Base lang sa alam natin kung ano itsura ng taong ito at paano siya pumasok sa bahay. Hindi karaniwan na si Nancy Guthrie ang target base sa edad niya sa mga kaso ng kidnapping. Pwede kayang nagkamali lang sila at akala ay pagnanakaw lang ang gagawin nila. Tapos nakipag-ugnayan ka kay Nancy Guthrie at pagkatapos ay nagpasya kang kunin siya. oo, kaya ang mga magnanakaw sa gabi, kadalasan pinag-aralan na nila ang lugar at nag-surveillance na. Sinuri na rin nila ang kapitbahayan. Alam nila kung kailan may tao sa bahay at kadalasan ay hindi sila pumapasok sa mga tirahan sa gabi dahil alam nilang may tao roon. Maaaring may nangyaring masama, kaya hindi dapat baliwalain iyon at dapat laging bukas ang isip ng mga investigador habang iniimbestigahan ang kaso. Sa unang tingin, hindi ito mukhang tipikal na pagnanakaw na nauwi sa masama dahil karaniwan may pumapasok sa ganitong kaso. Kung may makita silang tao sa loob, tumatakas sila o nananakit, pero hindi nila basta-basta dinadala ang isang matandang babae, hindi yon ang karaniwang nangyayari. Kaya base sa aking karanasan at sa mga nakita na natin noon, masasabi kong hindi talaga ito tugma. Pero sa kasong ito, parang pilit na isinasaksak ang mga parisukat sa mga bilog na butas. Magulo at komplikado ito. Oo. Alam mo yon, isa ito sa mga kaso na parang hindi ko maalala na may naging ganito. Alam mo yon, ang daming tao ang nalilito dito. Alam mo, pati mga eksperto, internet, at mga taong walang karanasan sa ganitong investigasyon. Nagkaroon ng pag-aresto sa isang lalaki malapit sa United States-Mexico border pero ayon sa sheriff, mukhang wala siyang kinalaman. Nagkaroon ng raid sa bahay mga 2 milya mula kina Nancy Guthrie tapos may traffic stop sa isang Culver's. Wala pa ring naaresto ngayon. Sabi nila, asahan pa natin ang ganitong aktibidad. Ibig sabihin ba nito nasa maagang yugto pa tayo ng investigasyon at maaaring lumabas muli ang Special Weapons and Tactics Team ngayong gabi o bukas? Nagpatupad sila ng search warrant sa isang bahay tapos may isa pang dinetene pero wala pa ring nahuli. Uy, sana makakita pa tayo ng marami. Ibig sabihin gumagana ang pagpupulis at may napapansin ng mga pulis sa lugar. Kahit na galing ito, alam mo na, sa trabaho ng FBI gamit ang pagsusuri ng cellphone, itong pagsusuri ng mga cell sites sa lugar. Ano man ang tinitingnan nila, itong mga impormasyon, kinukuha nila at kumikilos base rito. Hindi masama arestuhin ang isang tao kapag sapat na ang impormasyong nakuha nila. Kahit na ito ay isang state warrant, search warrant, or federal search warrant, may ipinapaliwanag sila sa isang hukom na nagpapahintulot sa hukom na ito na pirmahan ang warrant na ito, binibigyan sila ng access sa isang bahay, kaya't mahalaga ito. Sinasabi nito sa akin na nangangalap sila ng mahahalagang impormasyon para makapagpatupad ng search warrant sa isang bahay. Alam mo, ang bahay ay it's
ang ating lugar ng kaligtasan. Hindi madaling pinapayagan ng hukom ang tao o pulis na pumasok sa bahay ng walang sapat na dahilan. Gusto ko yan, magpatuloy lang sa pagsisiyasat at trabaho. Gusto ko pang makakita ng ganyan. Meron silang mga kagamitan doon para masundan ng napakaraming mga lead ng sabay-sabay. Ugay ng damo, tingnan natin ang mahuhulog. Oo, tuloy-tuloy ang investigasyon at magpapatuloy hanggang malaman ang nangyari kay Nancy Guthrie. Lisa Miller, retiradong detective at dating punong investigador, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Salamat, Chris. Kung may alam ka kay Nancy Guthrie, kontakin ang Pima County Sheriff. 2035149. Ang lokal na numero ay 52350. 49 Maaari ka ring tumawag sa FBI ng anonymous sa 1800 call FBI. O maaari ka ring pumunta sa website at mag-sumite ng anonymous na tip sa tipsfbi.gov. Yan na ang lahat para sa kasong iniharap ng Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at ngayon ay nagla-livestream na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.